ituon raw natin mga kapatid ang ating paningin kay Jesus dahil sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hebreo 12:2. Ituon raw natin ang ating pansin kay Jesus na sa Kanya nakasalalay ang ating pananalig at pananampalataya mula sa simula hanggang sa wakas o sa katapusan. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag raw natin kalimutan ang kaligtasan or ang ating huwag natin raw kaligtaan, ang mabubuti niyang gawa. Gusto ko lang kasi i-share sa inyo mga kapatid, nung ako po ay bata pa lang, ay ang Panginoon ay kumikilos na po sa aking buhay. Ang Panginoon ay napakabuti. Naririnig ko nga yung ingay ng ating mga bulinggit dyan. That's normal. Bata, talagang playful. At ito po ay nangyari sa akin nung ako po ay naglalaro sa aming pong second floor. Bata pa po ako noon. Tumatakbo-takbo po ako. Yung bombilya po dun sa silid na yung mababalaan. At aakyat ka lang ng konti, makukuha mo na. Bombilya ba? Bombilya. So, ginagawa ko, tinatanggal ko yung bombilya sa bukilya. Tatakbo ko sa malayo. Mamayang konti, babalik ko na naman. Parang naglalaro lang ba? Ang problema, nung pagbalik ko ng bombilya, mga kapatid, nung ako'y bata pa ng oras na yon, sumabit po yung kapiraso ng aking kamay. Yung balat dito. Ito, yan. Di ibig sabihin, nakuryente na ako mga kapatid kasi live pala yon. Kasi ibig sabihin, nakapatay siya pero meron ng dumadaloy na electricity. So, nanginginig na ako mga kapatid sa madalit salita. Buti kung sandali lang, natanggal ko na. Tumatagal. Sabi ko, Panginoon ko, tulungan mo ko. Sumigaw ako ng ganon. Mga tao sa bahay. Nagulat sila, sino ito sumisigaw na bata? Ang kakayatan sila mga kapatid. Nakita nila ako dun na bumagsak. Yung pala nahugot ko. Nakabitin kasi ako nahugot ko. Buti nahugot ko at natanggal. Kasi kung hindi ko po nahugot yon mga kapatid, wala pong tao rito nakatayo. Hindi po ako ang pastor ninyo. Iba po ang gagamitin ng Diyos. Dahil doong panahon pa lang ngayon, wala na po akong buhay. Kasi nakuryente na po ako, buti na lang tinulungan ako ng Diyos. Nung ako po'y nasumpungan nila, yung aking labi, puti na po. Nakita ko na ang Panginoon. Nakita ko na siya sa pamagitan ng pananalig. Ang bili ng Panginoon sa atin, ituon raw natin ang ating paningin kay Jesus. Nung hindi nyo pa kilala Panginoon, merong mga pagkakataon na nakita nyo na siya nung siya kumilos sa inyong buhay. At nung panahon na yon, hindi pa ako mananampalataya, pero marunong ko tumawag sa Panginoon kahit sino man siya. Kasi kailangan ko ng tulong, nanginginig ako sa kuryente. Niligtas ako ng Panginoon, nahugot ko yung bombilya mula sa bukilya. Kaya nung nasumpungan nila ako, buhay po ako, pero yung labi ko, puting-puti na. Di ba yung labi natin pula? Puti na. Konti na lang, wala na po ako sa mundo. Nakita ko, Panginoon, kumilos sa aking buhay nung oras na yun. Tapos nung ako naman, mga kapatid, nagpunta sa eskwela, nag-flag racing kami, nagtaas ng bandila. Hindi pa po nagsisimula, siyempre nandoon na ako, at ako yung magtataas, maghahatak nung, parang nylon, para itataas mo yung bandila. Alam nyo mga kapatid, may narinig ako na na bumagsak sa tabi ko. Sabi ko, ano ba yon? Yung pala mga kapatid, yung flagpole o yung lalagyan ng bandila, dun sa dulo nun, sa pinakamataas, meron yung parang pulley. Yun yung dun umiikot yung tali, di ba? Natanggal. Hindi po ako nahulugan. Sa tabi ko lang nahulog. Nakita ko na naman ang Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya.
I saw Jesus, not in His physical sense of the Lord Jesus, but His acts. Yung kanyang kilos, nakita ko na nung panahon na yun. At mapapansin nyo nung nangyari na yun, bumagsak yung bandila sa akin. Nahulog yung bandila sa akin. Tapos yung puleya, yung bakal. Alam nyo yung gravity? Di ba, yung ano raw, yung bagay na mahuhulog siya, mapuwersa na yon. Eh may gravity pa tayo. O yung hatak ng mundo na sa kanyang sarili. Yun yung gravity. Ang lakas nun mga kapatid. Iningatan ako ng ating Panginoon doon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Isang beses pa mga kapatid, ako naman nagmamaneho ng sasakyan. I think I was driving a Lancer. Wala na yatang Lancer ngayon, ano? Yung Lancer mga kapatid, yun yung mga bidang sasakyan dati, pang-ahente po. Ang problema, antukin po ako. No? Habang nagdadrive, nakatulog ako. Eh doon po sa Quirino Highway, marami pong jeepney ron. Ano yun? Alam nyo, no? Maraming tao ron. Habang ako nagmamaneho mga kapatid, pag andar kong ganun, nakatulog ako. Hindi ko napansin, nabaling ko na pala doon sa kaliwa yung ano. Alam niyo yung Tandang Sora. Tandang Sora. Paglalagpas ka ro, papunta na ng Valenzuela yun eh. Doon sa daanan na yun, parang, ano bang Tandang Sora nga. Tapos meron pa dating Rubber World doon. Yun, papunta ako pa ganon. Nakatulog ako. Pagkatulog ko, nabaling ko sa kaliwa. Tapos, bumalik ako uli doon sa lane ko. Wala naman nangyari sa akin. Nagising ako. Sabi ko, ano nangyari sa akin dito? Nakatulog pala ako. Iningatan na naman ako ng Lord. Kasi ang dami pong mga malalaking truck rin doon. Doon dumadaan yung malalaking mga 10-wheeler, etc. Pero doon oras na yon, yung busy na road na yon, wala pong sasakyan masyado. At hindi po ako na-aksidente. At hindi rin ako naka-aksidente. Nakita ko sa yugto na yon na kumilos ang Panginoon sa aking buhay. I saw Jesus at that moment through faith. Hallelujah, praise God. Ilang beses pa, ang dami pa. Hindi ko nababagitin kasi aabot po tayo ng matagal. Of course, narinig nyo yung nahulog naman yung yung sa Ulysses, na kung saan nahulog po yung yung aming wire. Yung wire mga kapatid na yun, may power po yun. Nahulog. Meron pong ceramic dun sa poste, napatid po yun sa lakas ng bagyo. Nahulog po yun. So in other words, brown out sa subdivision. Kinabukasan mga kapatid, bagyo po, brown out. Lumabas kami mag-ama. Tumingin kami, nag-usisa kami. Aba, nabumagsak na dito yung wire na dito sa ating poste. Pagkatapos, sige, bumalik na tayo sa bahay. Pagkabalik namin sa bahay, habang basa po mga kapatid yung daanan kasi nga bagyo, bigla naman binalik ng Meralco yung nagsubok siguro, ibalik yung kuryente. Nagliyab mga kapatid yung harapan. Nagliyab kasi yung electricity kung saan na dumaan. Pati yung puno mga kapatid ng kapitbahay, sunog. Sunog po. Tapos yung amin po yung bakal namin ganon, siyempre, kuryente. Doon umanda. Parang may fireworks. Gumano. Nasa loob na kami. Hindi po nangyari yun nung nandudong kami sa basang daanan nung ibinalik ng Meralco yung kuryente. Kaya eto po kami ni Brother Solomon, buhay na buhay. Iningatan po kami ng ating Panginoon. Ito po, recently lang po yan nangyari. Di ba sabi po, wag raw natin kalimutan yung magaganda niyang gawa. Kaya yan ang pinag-usapan natin. Pero kasama po ron, wag raw na po puro benepisyo. Nakatuon yung ating pananaw. Kailangan papansinin mo rin saan nanggaling yung benepisyo na yan. Forget not all the benefits. Hindi ko nakakalimutan. Panginoon, itong benepisyo mo, naaalala ko pa. Itong mga blessing mo, naaalala ko. Pero wala pong silbi kung benepisyo lang, nakatuon yung pansin mo. Kailangan nakakabit yung benepisyo sa nagbigay nito.
Baka nakatuto ka na lang sa benepisyo. O parang itong benepisyo na kukuha ko sa Diyos, kumukonte, bakit ganun? Nakatuon ka sa benepisyo na hindi mo dapat kalimutan. Kailangan ito ang magdadala rin sa iyo na maalala mo higit sa benepisyo. Ang blesser, ang nagbibigay sa iyo ng pagpapala. Mga kapatid, huwag kang papayag na puro benepisyo lang ang tinitingnan mo at maalala. Kailangan, para maging buo ang paggawa ng pasasalamat mo sa Lord, kailangan nakakabit doon sa kung saan nanggaling yung benepisyong iyong tinatamasa sa oras na ito. Kaya pala, sabi ng Biblia, ituon mo kay Jesus na pinanggalingan ng iyong pananampalataya at pananalig mula sa simula pa lang hanggang sa katapusan. No turning back. Mula sa simula hanggang sa katapusan, kailangan sumasampalataya at nananalig tayo lahat sa Panginoon na pinanggagalingan ng lahat ng benepisyo natin. Palakpak sa Panginoon. Whew! Lord, salamat. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Napakaraming biyaya, pagpapala, binigay ng Panginoon. At sa totoo lang, kung tatanungin natin mga kapatid, remember the blesser and not just the blessing. I saw Jesus through faith. At inyo na rin nakita ang ating Panginoon na kumilos sa inyong buhay. Have you seen Jesus through faith in your life? Sa inyo bang buhay, inyo na pong nakita ang Panginoon? Did you praise the Lord for the benefits that He has given you? Baka nanonood ka lang. Pinanonood, sobra naman overacting yung tao na yan. Wala pong overacting dito. Nagpapasalamat lang tayo sa Diyos. Kung meron man lumuluha dito, hindi dahil siya problemado talaga. Lumuluha siya dahil sa kabutihan ng Panginoon. Nagpapasalamat lang siya. Kaya nga ang tanong ko, sana kanina ay nakapagpuri na tayo sa ating Panginoon. At do you remember all or some of the benefits that the Lord has given you through the years? Naaalala mo pa ba yung mga blessing na meron kang natatandaan talaga eh. Maraming blessing ang Lord, pero yung natatandaan mo, meron ka pa bang naaalala? Yesterday, today, now, may naaalala ka pa ba? Kasi ang sabi nga ng ating sitas, huwag raw natin kakalimutan ang kanyang mga mabubuting gawa. Alalahanin raw natin ang mga benepisyo na pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin lahat. Huwag raw natin kalimutan. Forget not His blessings He has given you. Sabihin niyo sa kanyang katabi, blessings. Yan, gusto-gusto natin ng blessings. Ay, hindi naman po tayo nagkukulang dyan. Awit 24:5. Psalms 24 verse 5. He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from God of His salvation. Tatanggap raw tayo ng blessing galing sa ating Panginoon. In the book of Psalm 68:19, Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits. Araw-araw na ginawa ng Panginoon, meron siyang binibigay na pagpapala sa lahat sa atin. Palakpakan natin. Tapos doon pa sinabi doon sa dulo, siya'y ating kaligtasan. Doon pa lang, benepisyo na yun, di ba? Kaya kailangan yung benepisyo, pag ating naalala, connect doon sa nagpadala nun. Pagka-connect, pagka pinag-usapan ng Lord, excited ang tao. Pag pinag-usapan yung araw ng Panginoon, nandoon lahat ng tao. Hindi siya abala, kasi palagi siyang merong panahon sa Panginoon. Hindi niya nakalimutan ang napinanggalingan ng benepisyo. At yung benepisyong binigay ng Diyos, naalala niya. Kaya, nagputungo siya sa tahanan ng Panginoon. Nagpe-pray siya. No? Nabubuhay siya ayon sa gusto ng Panginoon. Sumusunod siya sa salita ng Panginoon. Ma-attend ang Bible study. Siya nga pala, palagi na po tayong may Bible study every Wednesday. Lahat po kayo dapat naroon. Just download Boob. At ibibigay sa inyo ang link. At napakaganda po ng ating Bible study tungkol po sa salita ng Diyos, sa tungkol sa Diyos. Napakaraming bagong natututunan. Kahit na yung marunong na, lalo pang nadadagdagan ng kaalaman
para tumibay lalo sa Panginoon. Every Wednesday po yun. Wala pong proxy. Hindi, si Papa na umatid na eh. Hindi. Kaya kung a-adjust pa natin yung oras, pwede pong pag-usapan. Pero ngayon, 8 o'clock po ng gabi. In consideration to our professionals who have to commute at darating sa bahay, minsan 7:30, 8 o'clock, minsan lumalagpas pa nga na 8 dahil sa traffic at dahil sa layo ng trabaho. Bible study. Praise God. Attend tayo lahat. Virtual po yan. No? Hindi natin alam, baka sa next time, baka meron tayong Bible study rito, hindi natin alam. Pero as of now, virtual na lang po muna. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Blessings. Ito pa, Book of Psalms 84:11, the Lord gives grace and glory. No good thing He withhold from them that walk uprightly. Ang sabi po rito, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa mga taong nagsisilakad ng matuwid. May pagkakait raw ba siya? Na magandang bagay sa mga taong lumalakad na matuwid? Wala. Sabi mo sa iyong katabi, wala. Wala siyang, sabi dito, no, sa Tagalog, wala siyang ipagkakait na mabuting bagay. Huwag mo sasabihin, nung nasa sanlibutan ako, ganito, happy ako. Nandito ako, daming bawal. Nagkakamali ka. Kaya ka dinala ng Diyos dito. Ayaw niya ipagkait sa iyo. Alin? Ang mabubuting bagay. Hindi, ito gusto ko yung na hinahanap-hanap ko yung konting tagay, konting hitid, konting isang linya man lang, etc. Binago ka na ng Diyos eh. Ang sabi ng Lord, pag binago ka na ng Diyos at pinatawad ka na yon ng ating Panginoon, kailangan magbago ka. Bagong nilalang ka na. At dahil sa ikay binago na ng Panginoon, ang gugustuhin mo ay gusto ng ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Wala raw siya yung pagkakait. So benefits to lahat. Benepisyo. So dito sa aking isi-share sa inyo mga benefits na mabubuting gawa at benepisyo ng ating na Lord na binigay sa atin, puro letter P halos. Hindi po lahat. Pero letter P, karamihan. Kaya matatandaan nyo, letter P, lahat halos. Yung, para maalala ko yung mensahe ni Pastor, puro letter P ito. Philippians 4:7, but the peace of God. Ayun. Kapayapaan. Ang kapayapaan, benepisyo po yan. Which passeth all understanding shall keep you and minds and hearts through Christ Jesus. Kapanatagang tunay. Peace. Sa pong awit, mga kapatid, inaawit po na himno sa mga Christian churches, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what foretaste of glory divine. Kapanatagang maligaya, si Jesus ay sa akin. Patikim sa kalwalhatiang banal. Patikim po ng kalwalhatiang banal. Ang nararamdaman natin kapag tayo ay nararamdaman natin yung assurance ng Panginoon sa ating lahat na tayo ay niligtas niya na at minahal. The peace of God that pass all understanding. Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Hindi ka na iiwanan ng ating Panginoon, hindi ka pagkukulangin sa anumang paraan na hindi kita pababayaan. Hebreo 13:5. We can depend on God's presence. Ayun. May peace, may presence pa. Kung asan ka man naroon, sumasa atin siya. Kasama natin ang ating Panginoon. We're not alone. Romans 5:3-4, and not only, but we glory in tribulation also. Ito po. Knowing that tribulation worketh patience, patience experience hope. Patience. Sabihin mo sa iyong katabi, patience. Makikita mo sa tao kung may pasensya eh. Patience, tapos makikita mo sa body language. Pag patience, kahit na ano yung na dumarating, kaya niya. Ang tawag doon, joyful in hardship.
Kahit na siya nagdurusa o nagsasakripisyo, nakakayanan niya at masaya siya. Tanggap niya. Patience. Pagka ikaw ay binibigyan ng mga benefits ng Lord, help us mature. Ito nagpapalago sa atin. It helps us develop and it helps us grow. Pauunlarin ka at ikaw ay palalaguin. At times you will have extreme financial difficulties and sickness, problems, yet you are never hungry. Think about that. Napansin nyo? Parang may gusto kang bilhin, hindi mo mabili. Kasi kulang. Parang mas malaki yung gagastusin kesa yung kinikita, kaya hindi mo mabili. Hirap ka, may sakit ka, etc. May mabigat yung dinadaanan. Pero come to think of it, palagi naman, pagdating mo sa pagkainan, ang sarap ng ulam mo, busog ka, nakakakain ka, hindi ka nagugutom. Think about that. Hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Kaya lang doon sa mga luho at sa mga ibang gusto mong bilhin, house and lot, o yung mga bagong mga hindi mo mabili. Pero buhay ka, inaalagaan ka pa rin ng Panginoon. Kung may sakit ka, hindi ka naman seryoso. Nagagamot ka pa rin. Hindi pa ba benepisyo yan? Palakpakan natin ang Panginoon. Forget not all His benefits. Presence, peace, patience na tinuturo niya sa atin, na tayo maging joyful sa pagdurusa upang tayo lumago, ma-develop tayo, mag-mature. Sa ating pong mga services, palagi, hindi po lang kadalasan, ending po natin meron pong benediction. May bendisyon. Merong parang, ang tawag doon ay pagpapala o basbas. Palagi ko sinasabi, God bless, or may the Lord Jesus bless us all. Palaging merong ganun bago matapos ang gawain. Ang tawag po roon ay benediction, an expression of good words or good wishes. Bakit may ganun? Kasi yung next na P, preservation. Pine-preserve tayo ng Panginoon. Na hindi tayo yung madadamay ng sanlibutan. Na kung tayo yung mabubuhay sa sanlibutan, tayo po yung nagpe-preserve din, parang asin. Hindi po nasisira yung karne. Hindi nasisira na tatapon yung isda dahil ito ay may asin. Praise God. At sa sanlibutang may asin, ibig sabihin, sanlibutan na mayroong tao na nagpapatotoo sa salita ng Diyos, na ang Diyos buhay. Amen. Preservation. Pagpapala pa rin yan. Benefit. Sige, palakpak. Psalms 121, 7-8. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thee going out and coming in from this time forth and even forevermore. Pupunta ka pa lang, aalis ka, babalik ka, iniingatan ka ng Panginoon. Next, abounding in hope. Romans 15:13, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope. Sa Tagalog, masagana sa pag-asa. Pagka wala ka na nakikitang pag-asa, ibig sabihin ba wala ng pag-asa? Pagka binibigyan ka ng benepisyo ng Panginoon at hindi mo ito kinakalimutan, sumasagana ang iyong pag-asa. Dahil meron ka nang nakikita na ginawa ng Diyos nung una, na siya ay totoo, na siya ay nagmamahal, siya ay nag-iingat sa atin. Strength in exchange for weakness. Psalms 29 verse 11, the Lord will give strength unto His people, and the Lord will bless His people with peace. Palalakasin raw tayo ng ating Panginoon, kasama pa po ang kapayapaan. The great provider, He is. Siya po ang supplier natin, ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan. Sabi nga ng Philippians 4:19, but my God
Ang Diyos po ni Pablo, ang Diyos ng inyong pastor, ang Diyos natin, supply us all our need according to His riches and glory. Can you say that? My God. Ayun. Hindi yung Diyos ng iba, o Diyos ng kapitbahay natin, o Diyos-Diyosa na kanilang pinosisyon nung isang araw. Hindi po ganun. Ang sabi ni Pablo, my God, ang Diyos natin, si Jesucristo, will supply all our needs according to His riches and glory. That's why the Bible says in Hebrews 12:2, looking unto Jesus. Balik uli sa Kanya. Hindi lang yung benepisyo sinisilip natin, tinitingnan, inaalala, kundi yung pinanggagalingan ng pagpapala, doon nakatutok ang ating pansin. Kaya meron kang peace, meron kang presence ng Lord, may preservation ka, meron kang patience, sumasagana ang iyong pag-asa dahil nakatuon kay Kristo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. May tao ba po sa ating church? Hallelujah! John 14 verse 2, you will not end in vain in the Lord Jesus. In my Father's house are many mansions. If there were not so, I will not have told you. I go up prepare a place for you. Sa tahanan ng aking Ama, ani Kristo, ay maraming silid. Sa English, mansion. Sa Tagalog, simple lang. Silid, parang room. Simple lang, kasi yung room, malaking diferensya sa mansion. Ang mansion, maraming silid. Hindi lang siya silid. Mansion, di ba? Pero sa Tagalog, silid lang. Kung hindi ito totoo, hindi ko naman sasabihin sa inyo, pupunta ako doon at ipaghahanda ko kayo. Sabi ng Panginoon, ng lugar. Ng lugar. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Gusto ko manood ng dyan sa arena. Yung umaawit na yan. Magkano ba ang ticket dyan? 5,000, 10,000. Ay, wala nang ticket. May pera ka, wala ka pa rin mabibili. Ito nga, si BBM, nanood rin ng concert na yan. Gusto mo, di ba? Gusto mong sumali ron? Dito, isinasali tayo ng Panginoon talaga. Sa langit. Marami raw silid. Ipaghahanda ka raw ng lugar. May lugar ka ron. Ay, mga kapatid, ibang klaseng benepisyo yan. Oo. Dito, baka wala ka masyadong ari-arian. Kung may lupa ka man, hindi mo naman makonvert sa cash. Hindi mo magamit. Pero material na bagay, lumilipas. Baka angkinin lang ng lawyer kasi sasabihin ng lawyer, wala kayong pambayad sa akin. Binago ko lahat yung pangalan nito para mamana nyo. O anong babayad nyo sa akin? Lupa, o sige, kukunin ko kalahati. Minsan ganyan, kasi wala kang pambayad eh. Sasabihin ng lawyer, in kind. Pero kahit sabihin mo in kind yan, lumilipas yan. Sabihin mo sa iyong katabi, lilipas yan. Heaven and earth shall pass away, lilipas. But the word of the Lord shall never pass away. Oh, hallelujah! Thank you, Jesus. Nangako siya. Tutuparin niya ang kanyang sinabi. This life is not the end. In fact, it is the start. Kung anong ginawa mo dito sa lupa, simula pa lang yun dun sa langit. Wala pong araw sa langit. Time shall be no more in heaven. Forever, forever, and ever. For one day is 1,000 years. Imaginein mo, ilang taong ka mabubuhay sa lupang ito? 100 taon? Di ba, may kilala tayo, no? Nakatatanda. Naka-amazing. Ang kilos, kala mo parang 80 years old lang. 100 years na yun. Umabot ng 100 years, pero hanggang dun lang. Sa langit, mga kapatid, one day is 1,000 years. And there shall be no more time. Church, I tell you,
pinagpala tayo ng Diyos, the best is yet to come. Marami pa siyang gagawing pagpapala, blessing, benefits. Huwag lang mapapatid yung pag-alala natin sa benepisyo ng Diyos sa kung saan nanggaling to. Marami na po halos hindi po nakaka-attend, nakakapunta sa church. Ang dahilan, nakatuon na lang sila sa benefits, nakatuon sila sa trabaho, nakatuon sila sa, ano ito gagawin namin. Hindi mo ba alam, may Diyos na pinanggalingan yan? Ano po sabi sa Hebrews o sa Deuteronomio na 8:18, Tagalog po? Huwag na huwag, ayun. Hindi lang huwag, huwag na huwag na iisipin na ang kayamanan ninyo'y mula sa inyong sariling lakas at kakayanan. Deuteronomy 8:18 to, Tagalog. Huwag na huwag raw, hindi lang huwag. Subalit alalahanin ninyo, ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Huwag raw natin kakalimutan. So in other words, in the book of Psalms, you must not forget the benefits. Pero sa Deuteronomy 8:18, huwag niyong kakalimutan saan nang galing yung mga benefits na yan. It is the Lord who gives you power, authority to acquire wealth. Sa Kanya nang gagaling. Kaya hindi ko masasabi kung ano mangyayari doon sa mga kaibigan, kapatid natin, na nabubuhay sila na puro benefits, puro business, puro yun lang pinapansin nila. Hindi po yun ang layunin ng Lord. Kaya ka pinayayaman ng Panginoon. Hindi tayo lang ang iniisip ng Diyos. Tayo lang magkaroon ng sasakyan. Sister Angel, di ba, motor. Gusto ba magmotor? Gusto mo magsasakyan na 4 ang gulong? May 4 na gulong yung ang traffic. Alam ba tawag? E-bike ba tawag doon? Minsan bago magmaneho, atras biglang magbe-brake. Naguguluhan ka tuloy, ikaw na maingat, baka makadali ka pa no? Gusto natin pinagpapala tayo, hindi nagkukulang ang Diyos. Kaya lang problema sa tao, pag natanggap niya na yung pagpapala, asan yung blesser? Hindi nawawala yung blesser. Napuputol po yung blessing na dapat tuloy-tuloy na. Kasi kahit mayaman ka, sasabihin mo, Pastor, kahit di ako nag-church, pinagpala ako, tuloy-tuloy ang blessing ko. Ayun na akala mo. Ang dami-dami ko ng pera ngayon, etc., etc. Hindi niya alam, nagkakasakit na siya. Tapos yung sakit niya, kulang pa po yung kinita niya nung siya'y nagtamasa at lumaki na yung kita. Hindi niya napansin yun. Kasi nakalimutan niya yung pinanggalingan ng blessing. Si Lord, Siya yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kahit na wala kang ang pera, basta malakas ka lang mamayang konti, pwede kang kumita. Kasi may lakas ka. Meron kang buhay na pinahiram sa iyo ng Diyos. Doon naman sa mayaman, marami pong nagpapatiwakal po, mayaman. Anak po ng mayaman. Nakalulungkot. Bakit ganon? Meron ka ng blessing. Bakit? Ano pa hinahanap mo? Hinahanap mo yung wala. May blessing ka naman. Hindi nila kilala ang pinanggalingan ng benepisyo. Kayong narito, pinagpala kayo ng gusto ng Diyos. Mahirap man, medyo nag-struggle ka man minsan. Minsan tinatamad ka rin, pero pinipilit mo. Kasi ginawa na ng lahat ng Diyos para magawa mo yung nagawa mo ngayon. Mabilis ka na lang makapunta sa kanyang tahanan, sumamba sa kanya. Kasi kung dati babalikan mo kung saan tayo nanggaling. Nakita mo mga kapatid, yung parang squatter tayo dati. Nakatapal pa ron yung commercial ng isang nagbebenta ng hamburger na tapal dun sa ating wall. Napaka-humble po ng pinagsimula ng ating church. Pero dahil ang Panginoong Hesus ang nagtatag nito,
Pinalalago niya at pinalalago. Pero ayaw niya na yung mga tao mawala at ma-focus lahat sa benepisyo. Gusto ng Diyos, kasabay ng benepisyong wag raw natin kakalimutan, higit na hindi natin kakalimutan, ang Panginoon. Kaya kapag linggo, isang araw lang po yan, kailangan narito tayo lahat. Nagpupuri, sumasamba, naglilingkod sa Kanya. Dahil pagpunta natin ng regular days, hindi naman tayo tumitigil sa paglilingkod. Di ba? Naglilingkod pa rin naman tayo eh. Yung Christianity natin, hindi naman natin binibihis pag linggo lang eh. 24/7 po yan, di ba? Palakpakan po natin Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya lang, anong ebidensya na ikay mananampalataya? Nag-church naman kami, pastor. Apostolic church ba yan? Mag-church tayo sa kung saan tayo tinanim ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam mo na ang totoo, doon ka pa pumupunta sa mga meribulto, doon sa mga kapilya, hindi naman naniniwala sa ating Panginoon Jesucristo na siya ay Diyos. Doon ka nagpupunta. What's your business going there? Come to the church. Kasi hindi mo nakakalimutan yung benefits, right? Naalala mo eh. Tapos naalala mo rin yung pinanggalingan ng benefits. Anong kulang? Ebidensya. Na ano? Naaalala mo ang Diyos at naalala mo yung benepisyo niya. Nakikita sa gawa mo. Nakikita sa karakter mo. At nakikita sa galaw mo. Sa iyong buhay. Hindi ka napipilitan. Talagang ginagawa mo ang para sa Diyos. Ibigay raw kay Cesar ang para kay Cesar. Ibigay raw natin sa Diyos kung ano ang nararapat sa Diyos. I encourage you, panumbalikin natin yung maraming mga kapatid natin na nanghina. Sabihan natin sila. Kung tayo ay hindi excited, paano natin sila mapupukaw? Anyayahan natin sila at sabihan natin sila. Huwag lang natin alalahanin ang mga benepisyo na ating tinatamasa. Ang Diyos, diyan ang galing ang mga blessing natin.